Hi guys, magandang hapon. Welcome sa ating Coffee Break Talk. Ito yung ating maiksing podcast. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay kay Coach Jay sa aking mga supporters dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Karaniwan sa mga Pilipino ay naniniwala sa swerte at malas. Katunayan dito, tuwing bagong taon ay may mga gayak. Bawat bahay may mga gayak na pampaswerte. Malaking impluensya dito ang mga incheck dahil sa kanila natin nakuha ang ganitong mga paniniwala at makikita naman natin talaga sa mga incheck na talaga namang masasabi nating halos lahat, karamihan sa kanila ay masaswerte sa negosyo. Pero sa sarili kong palagay ay hindi ito nakukuha sa swerte lamang. Talagang mga galing lamang silang magnegosyo at hindi nila minamadali ang mga bagay-bagay. Kasabay na rin ng mga paniniwalang ito ay nagsulputan sa mainstream media at maging sa mga social media yung mga nagbibigay ng prediksyon kada mag-uumpisa mga taon. Kagaya ng mga nakikita natin, nagbibigay sila ng kanilang mga prediksyon ayon daw sa kanilang mga pag-aaral at mga kakayahan. Marami sa mga kababayan natin ang naniniwala sa mga ganitong prediksyon, mga paniniwala na halos nakakaapekto na sa mga desisyon nila para sa kanilang mga sariling buhay at sariling kapalaran. Mabilis mapukaw ang atensyon ng iba pagdating sa mga ganitong mga bagay, sa mga bagay na hindi nila masyadong naiintindihan at hindi nila nalalaman. Ipinagpapalagay nila na mga taong nagbibigay ng mga prediksyon ay mga superhuman at may taong may mga kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Kung kayo ang tatanungin, may mga idea ba kayo tungkol sa mga bagay nito? Well, kung ako ang tatanungin nyo, mayroon naman talagang mga ganitong klase ng kakayahan ang tao. Bago ako magsimula ay shoutout muna sa Unity for Paranormal Learning. Sa grupong yan ko po natutunan yung mga ilang bagay na i-discuss ko ngayong hapong ito. Una po ay ang clairvoyance. Ano ba ang clairvoyance? Ang clairvoyance ay isang kakayahan na makita ang mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ibig sabihin ng clair ay clear or malinaw. So, mas angat po yung kakayahan niya kaysa sa karaniwang pagdating po sa tinatawag na pagtingin. Ang clairvoyant naman po ay ang tawag sa taong may abilidad ng clairvoyance. Pero hindi po lahat ng abilidad ng clairvoyant ay nasa iisang tao. Karaniwan po ay isa o dalawa lamang yung mayroon siya. Ano po ba yung mga kakayahan? Ang kakayahan po, ang una ay ang remote viewing, kung saan maaari mo makita ang mga tao na halimbawa nasa Visayas siya, ikaw naman dito sa Manila, maaari mo siyang makita depende sa level ng iyong lakas at kakayahan. Ang recognition naman po, ayun po yung doon po papasok yung mga pangitain. Pwedeng sa panaginip, pwedeng ikay gising, pwedeng ikay natutulog, pwede pong ganon. Ang retrocognition naman po ay yung mga nakikita mo yung mga nakalipas ng pangyayari. Ngayon mga kababayan, ang tanong po ay mayroon ba talagang kakayahan yung mga nagbibigay ng prediksyon tuwing mga ganitong panahon? Sila ba talaga ay mga clairvoyant o sila ay nagpapanggap lamang na clairvoyant? So, pag-aralan po natin. Karaniwan po sa nagbibigay ng mga prediksyon sa mga ganitong panahon ay tinatawag naming shotgun prediction type. Bakit po tinawag naming shotgun? Masyado pong malawak yung target ng kanilang mga prediksyon. Usually, sinasamantala po nila yung mga ganitong pagkakataon dahil napakalawak po nung target at napakaluwang nung anggulo. Ganito po yung karaniwang prediksyon. Sa 2024 ay may isang malaking pangalan sa showbiz ang mamamatay. Malulungkot ang lahat. Mga ganon. Yung range po ng target niya ay sobrang layo po. Sobrang layo niya dahil isang buong taon. Tapos yung kanyang mga tinarget pa na mamamatay ay mga artista. So, ilan pong artista sa buong Pilipinas? Napakarami pong artista na matatanda na anytime within this year ay pwedeng magpaalam. So, yung prediction po na yun, kaya ko nasabing shotgun type, kaya na isali natin sa shotgun type prediction, ay masyado pong broad yung target. Dapat pangalanan sana. O sa ganito, sa ganitong buwan, ganitong petsa, kahit yung oras, bonus na natin sa kanya. Baka naman mahirapan yung third eye niya doon.
Maaaring ang paniniwala ng mga karamihan sa atin ay hindi na gaanong buo sa pagdating sa mga ganong prediksyon dahil ang mga tao naman ay marunong mag-isip ngayong panahon. Although nabawasan na ang paniniwala ng mga tao sa mga ganitong prediksyon dahil nung bago mag-pandemic, year 2020, pagpasok ng 2020 ay merong isang master na nagsabi na suswertehin daw tayo pagdating ng 2020. Nagbigay pa siya ng mga lucky number, lucky color, lucky day, lucky month, mga lucky. Nung tinamahan tayo ng pandemic, nabash siya doon at wala na halos naniniwala sa kanya. So nasira na yung mga prediction. Ang mga tao naging ano na sila, naging skeptic na yung paniniwala ng mga tao. Kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. So nabawasan yung mga tumatangkilik sa mga ganitong mga prediction at na parang nagkaroon sila ng pagdududa. Although marami pa ring mga personalidad na sikat sa mainstream media at social media para sa mga ibang ganyang mga hula-hula, no? Yung mga nagbibigay ng guidance through their cards, mga yung bolang kristal, di na uso yun eh. Anyway, masyado na mahaba yung naging usapan natin samantalang tayo break lamang. So pag-uusapan natin to ulit sa mga susunod nating coffee break. Maraming pong salamat.